Akala ng lalaki, nasa abroad ang kanyang asawa. Pero nakatago lang pala ito sa kisame ng sariling bahay para mahuli ang kabit na araw-araw na palang inaakyat ang lalaki habang tulog ang kanilang anak. Bahagi na ng buhay natin ang mapaglaruan ng pagkakataon, lalo na kapag nagmahal ka at ibinuhos mo sa kanya ang buo mong pagtitiwala at pagmamahal. Matapos silang ikasal ni Jimmy noon 3 taon nang lumipas, nakita niya ang pagbabago at pakikitungo nito sa kanya. Kung kailang may 4 na taon na silang anak, si Jimbo. Bago kasi siya pinakasalan ni Jimmy, nagsama muna sila sa iisang bubong bilang live-in partner. Nagkataon kasi na wala pa silang ipong dalawa. Dahil sa totoo lang, kargador lamang si Jimmy sa isang palengke at siya naman ay neneng pang napitas nito. Nag-aaral pa lang siya ng high school, saktong graduating at 16 pa lamang. Sa totoo lang, ayaw sa kanya ni na itay at inay. Gawa ng kilala nito ang pamilya ni Jimmy na nagmula sa mahirap na pamilya. Kaya ang nais nila inay, makatapos siya ng pag-aaral. Ngunit sinuway niya ang mga ito at pinagtanggol niya ang nobyo at sumama kay Jimmy. Sa madaling sabi, nagtanan sila kaya hindi siya nakapagtapos ng high school. Wala namang nagawa noon sina itay dahil buntis na siya nang muling humarap sa mga ito. Sagad man ang galit ng mga ito sa kanila ni Jimmy, nagawa pa rin silang patawarin at tanggapin dahil sa kanilang anak. Ano pa ba ang magagawa ng mga ito talagang nagmamahalan silang dalawa ni Jimmy. Sa kabila ng hirap, sabay nilang sinuong dalawa ang lahat ng pagsubok. Pero hindi pa pala yun doon nagtatapos, kundi nagsisimula pa lamang. "Eliana!" Boses babae mula sa kanilang likuran ni Jimbo. Si Aling Laura iyon na kanilang kapitbahay. Si Laura ay kilalang number 1 na marites dito sa kanilang lugar. Sabi ng ilan, may dagdag daw ang bawat hatid nitong kwento na kung madalas ay sobra pa. Nilingon niya ito at huminto sa paglalakad dahil nakita niyang tumatakbo ang babae habang humahabol sa kanila ni Jimbo. Umaalog tuloy ang taba nito sa tiyan. Papunta siya sa palengke sa araw na yon upang mamili ng ulam dahil kaarawan ng kanyang asawa ngayon. Kaya balak niyang magluto ng pupulutanin ng mga kumpare ni Jimmy ayon na rin sa bili ng asawa. Mabuting at nakaluwag-luwag sila ngayon dahil namamasada na ng tricycle si Jimmy. "Nakita kitang naglalakad, kaya sasabay na ako." Nakangising sabi ng babae. Si Aling Laura ang may-ari ng tindahan malapit sa kanila. Kahit may pagkamarites ito, mabait naman. Nauutangan ka agad kapag kinakapos sila at wala talagang kinikita si Jimmy. "Maglalakad lang kami, total maaga pa naman at malapit lang ang palengke." "May sasabihin ako sa iyo, Eliana, kaya kita hinabol." Bahagya pang humihingal si Aling Laura. Napakunot noo siya. "Tungkol naman saan?" Bagaman hindi interesado ay tanong pa rin niya. "Huwag ka sanang magagalit ha. Matagal ko na kasing nakikita ang asawa mo at si April na palaging magkasama. Sa umaga, inihahatid ni Jimmy sa mall at paglabas gabi na sila umuuwi. At ibinababa si April dyan sa kabilang kanto para hindi sila mahalata." Mahinang pagkukwento nito para lang hindi marinig ng kanyang anak na si Jimbo. Kilala niya si April, isa sa mga boarders ni Aling Maming at nagtatrabaho sa mall. Napalunok siya at bahagyang nakadama ng kirot sa kanyang dibdib. Medyo masakit yung parating ni Aling Laura pero hinayaan niya na lamang. Inisip niyang isa lamang iyong chismis katulad ng ikinukwento nitong madalas na sinisiraan na kung sino dyan. Pero halos buong maghapon, kahit abala sa ginagawang pagluluto, patuloy na sumisiksik sa kanyang isipan ang sinabi ni Aling Laura sa kanya. Hindi niya nga alam kung dapat ba niyang kumprontahin si Jimmy. 4:00 ng hapon, dumating ang mga bisita nito. Naligo lang si Jimmy at nagsimula ng mag-inuman ng mga ito habang siya pinagsilbihan ng ibang mga bisita ni Jimmy. 9:00 nakatulog na siya sa matinding pagod maghapon. Hinayaan niya nang mag-inuman sa baba ang mga kumpare ni Jimmy. Kinabukasan, nang magising si Eliana, nagkalat ang mga basyo ng alak sa labas at mga upos ng sigarilyo. Tulog na tulog si Jimmy sa sala na hindi na umabot sa kanilang kwarto.
Hindi rin ito nakapagbiyahe sa araw na yon dahil tanghali nang gumising. Kumain na ligo at nagmamadaling umalis habang may kachat sa cellphone. Isa sa mga napapansin niya sa asawa ay yung panlalamig nito sa kanya na para bang hindi na siya nakikita sa loob ng bahay. Kagabi habang nakikipag-inuman ito, naulinigan niyang may sinabi si Carlos na nabanggit nito si April. Binara lang ni Jimmy kaya natigilan. Napapaisip siya, hindi kaya totoo ang sinabi ni Aling Laura? Pero imposible, mahal na mahal siya ni Jimmy. Hindi siya nito magagawang lokohin. Maghapong wala si Jimmy habang siya'y walang ginawa kundi asikasuhin ang bahay na napakaraming hugasin. Naglaba, naglinis at inasikaso ang anak niya. Gabi na nang dumating si Jimmy pasado 10:00. Nagulat pa siya. Nagtataka kung bakit ganoong oras na ito dumating samantalang walang intrigang pera sa kanya. Ibig sabihin, hindi ito nagbiyahe. Saan ka galing? Hindi ka naman nagbiyahe. Kanina nagmamadali kang umalis. May kachat ka pa. Hindi siya galit pero nagdududa ang tono ni Eliana. Naghubad dito ng jacket. Nagpa-service si Bruno kumpare naman. Kaya hindi ko na siningil. Nakakahiram din kasi ako ng pera sa kanila kapag nawawalan tayo. Kahit pang gasolina? Tumingin ito sa gawin niya. Sus, maliit na bagay lang naman yon. Sabi pa nito at hinubad ang suot na sapatos at sombrero. Napansin niyang pareho iyong bago. Kailan ka bumili ng sapatos at yung sombrero mo? Kahapon wala naman yan ah. Regalo ko sa sarili ko. Nagawi ako kanina sa mall kaya binili ko na. Hindi mo kasi ako naalalang bilhan ng regalo kahapon. Birthday ko pa naman parang hindi ka asawa. Pagalit pa nitong Saad. Kailan pa ito naging selfish? Inuna ang sarili bago silang mag-ina. Nakadama siya ng tampo sa sinabi ng asawa. Hindi ba pwedeng regalo ko sa iyo yung effort ko? Pinagluto ko kayo maghapon at ako rin lahat nagligpit ng kalat ninyo. Kinamusta mo ba ako kung napagod ako? Tumayo ito at iniwan siya sa sala. Responsibilidad mong maglinis at magluto dahil asawa ka. Alang ang utusan ko si Aling Maming. Isa pa, wala ka namang ibang gagawin dito bukod ang magluto at maglinis. Anong gusto mo? Humilata maghapon? Pabirong sabi nito na sinundan ng nakakainsultong tawa na ikinainis niya. Ganun ba? Sige, magtatrabaho ako kung yan ang gusto mo. Akala mo ba masarap ang buhay ko dito sa bahay porket maghapon ako nagkukulong dito? Masama ang loob niyang Saad. Hindi na siya nito pinakinggan dahil pumasok na ito sa kanilang kwarto. Masama ang loob niyang sinundan ito ng tingin. Nagiinit ang kanyang mga mata. Nasasaktan siya sa mga hindi inaasahang maririnig mula sa asawa. Wala na ang asawa pagising ni Eliana kinaumagahan at siguro nagtaka ito kung bakit hindi siya bumangon kanina para magluto. Sinadya niyang hindi asikasuhin ng asawa para maisip nito kung anong mga bagay ang ginagampanan niya sa bahay para sabihing wala siyang ibang ginagawa dito. Bumili siya ng almusal at kumain sila ni Jimbo. Tsaka umalis matapos nilang maligo at nagbihis pareho. Mama, saan po tayo pupunta? Pag-uusisa ni Jimbo habang nakasakay na sila ng tricycle papunta kina inay. Balak niyang mag-apply ng trabaho kaya iiwan niya muna ang anak sa kanyang ina. Tsaka ako nasasabihin sa iyo anak ha, pero doon ka muna sa lola mo ha. Anya sa anak na hinaplos ang malambot nitong buhok. Tumango at ngumiti lang ang kanyang gwapo at cute na anak na si Jimbo. Bakit naman kailangan mo magtrabaho, Eliana? May pinagkakakitaan naman ang asawa mo. Reaksyon ng ina pagdating nila sa bahay. Isang sakay lang naman papunta dito ng tricycle kaya madali silang nakarating. Mag-aaral na sa susunod si Jimbo kaya kailangan ko na ring magtrabaho. Kulang ang kinikita ni Jimmy. Tugon niya matapos mag-bless dito. Sa bagay, bakit kasi hindi na lang siya magtrabaho? Mas malaki ang kikitain niya kapag namamasukan kaysa mamasada. Ang dami nang nagbabiyahe ngayon, kaya ang konti na lang ng kita ng mga tricycle driver. Dagdag pa ni inay. Mabuti kung makabalik pa siya sa pagiging kargador. Marami nang pumalit sa kanya. Katwiran ni Eliana. Ang daming pabrika dyan na pwede niyang pasukan. Kung yung ama mo ba malakas pa, hindi yan magtsatsaga sa pagbabiyahe. Sabi pa ni inay. Noong naging platero ang kanyang ama, nakapagpundar ito ng 5 tricycle na pinababoundarihan at itong bahay na tinitirhan nila.
Bukod doon, napagtapos nito si Ate Noemi sa kursong nurse na ngayon ay nasa ibang bansa at nagtatrabaho. Ilang dekada ring nagtrabaho ang kanyang ama. Nang magsarado ang paggawaan, ay natyaga na lamang itong mamasada na ibenta na ang 3 tricycle. Ang isa ay nasa kanyang asawa na ibinigay na lang ng kanyang ama bilang tulong. Nakakaraos naman ang buhay ng kanyang mga magulang dahil nagbibigay ng pera ang kanyang kapatid na nasa ibang bansa kahit na may pamilya na ito, kaya hindi masyadong inaalala ang mga gastusin ng magulang. Matapos nilang mag-usap ng ina, nagpaalam na lang siya sa kanyang anak na aalis na. Hindi naman humabol si Jimbo, lalo at maraming biskwit ang lola nito na pinamili sa grocery. Kung saan-saan siya naghanap ng may bakanting trabaho, na inabot na siya ng tanghali bago makita ang isang placard sa may kainan malapit sa isang eskwelahan. Nakalagay doon ang wanted dishwasher. Di na nga siya nagpatumpik pa at agad na nag-apply. Mabuti naman at natanggap agad siya. Bagaman mababa ang sweldo kahit papaano, may kikitain pa rin siya na hindi aasa sa iabot ng asawa. Wala naman siyang tinapos para mamili ng trabaho. Bumalik ka bukas alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pasok mo, sabi ng babaeng nag-interview sa kanya. Tanging biodata nga lang ang kanyang dala. Hindi naman kasi iyon kalakihang restaurant. Nagpasalamat siya sa babae tsaka nagpaalam. Sa bahay, nadatnan niya ang ama na nakikipaglaro kay Jimbo. Batang aga niyo ata ngayon ni Tay. Puna niyang nag-bless katulad ng nakasanayan. Madalang pag ganitong oras, kaya mamaya uli pag-uwian ng mga estudyante. Sakto ang uwikot nandito pala ang aking apo. Pagkatapos, tsaka nito pinanggigilan si Jimbo na humahagikgik naman. Kamusta naman ang lakad mo anak? Tanong ni inay, saktong paglapit sa kanila mula sa kusina. Natanggap ako inay, dishwasher nga lang. Mababa ang sweldo, wala pang 500 ang araw pero okay na rin siguro. Kung tanggapin mo na lang kaya yung offer ng Ate Noemi mo sa ibang bansa anak na janitress sa pinapasukan niyang hospital. 26 ang isang buwan. Kami na ang bahala kay Jimbo. Kulang ng 1,000 isang araw. Pangiingganyo ng kanyang inay Melba. Okay sana inay kaso hindi ko kayang iwan si Jimbo. Malungkot niyang sabi. Alam naman niyang paraan lamang iyon ng kanyang mga magulang para maghiwalay sila ni Jimmy. Malaking bagay nga naman kasi ang maiipon niya kapag sa ibang bansa siya magtatrabaho. Kung hindi nga lang ito naawa sa apo nang umalis ang asawa sa dating pinapasukan, baka hindi binigay ng ama ang bakanting tricycle nila. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Melba, wag mo nang pilitin si Eliana. Tsak na hindi niya niiwan si Jimmy. Singit ng kanyang ama. Buti sana kung sumasapat ang kita niya sa pamamasada. Kita mo nga't kailangan magtrabaho ng anak mo. Naku, ang hirap na lang kasing magsalita. Nagdadabog ang kanyang ina na pumunta ng kusina. Bagaman tinanggap na ng mga ito si Jimmy, pero alam niyang alang-alang lamang ito kay Jimbo. Siguro kung nakapag-asawa siya ng singyaman ng napangasawa ng kanyang ate, baka hindi ganito ituring ng kanyang ina ang asawa. Pero wala siyang magagawa sa bagay na yun dahil si Jimmy ang mahal niya. Ano? At sinong nagsabi sa'yong magtatrabaho kay Liana? Di lalong minatako ng mga magulang mo. Paggalit na react ni Jimmy sa kanya pagdating nila ng bahay ni Jimbo at malaman nitong naghanap siya ng trabaho. Sinadya niyang magpagabi sa inis at sakit na nararamdaman kahapon sa masakit na salita mula kay Jimmy na sa unang pagkakataon niya lamang narinig. Naghihinala na rin siya rito kaya nabawasan na rin ang tiwala niya sa lalaki. Hindi pa rin niya makalimutan ang sinabi ni Aling Laura sa kanya noong isang araw. Naisip niyang baka nga si April ang rason ng panlalamig nito sa kanya. Masama niya itong tiningnan. Hindi ko kailangan ng opinyon mo, Jimmy. Tsaka ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Nandito lang naman ako sa bahay at walang ginagawa kaya magtatrabaho na lang ako. Ano, masaya ka na? Galit niyang wikat padaskol na iniwan ng lalaki sa sala at nagtungo sa kanilang kwarto, bit-bit ang anak niya. Kumain na sila sa bahay ng magulang kaya patutulugin niya na ito. Sinundan siya ng asawa sa kwarto at nagtitimpi itong sigawan siya. Kundi lang nandoon ang kanilang anak na naririnig ang pag-uusap nila. Pinunasan at binihisan niya si Jimbo tsaka pinatulog. Tsaka niya naramdaman na pumasok sa kwarto si Jimmy
at mabait itong nakatingin sa kanya. Pahila siyang inilabas sa kwarto. Pag-usap nga tayo. Ano bang problema mo? Pagalit niyang binawi ang brasong marahang piniga nito. Huwag mo kong hahawakan, Jimmy. Oras na sinaktan mo ko, idedemanda kita. Natawa ito sa kanyang sinabi hanggang sa tuluyan siyang binitiwan. Bakit ka ba nagkakaganyan, love? Masuyong tanong nito na kumalma ang tono, pati ang titig nito ay tila nakakapaso. Huwag mo kong malablablab, Jimmy. Itanong mo yan sa sarili mo. Tandaan mong sinuway ko sina inay at itay para lang sa'yo. Tinalikuran ko lahat dahil mahal kita. Oras na niloko mo ko, mawawala kami ni Jimbo sa'yo. Garalgal niyang saad na nabasag ang boses at nawala ang pagtatapang. Agad na malisbis ang kanyang mga luha. Mabilis siyang niyakap ni Jimmy at siniil ng maalab na halik sa labi. Mahal kita, Eliana. Sabi lang nito't mas lalo siyang niyakap at isiniksik sa mabango nitong katawan at mas lalo pang hinalikan. Dahil dito, naging marupok siya at napalitan ng naglalagablab na init ang hinanakit niya kay Jimmy. Nawala na rin pati selos niya kina Jimmy at April. Pagising ni Eliana kinaumagahan, nasilayan niya ang gwapong mukha ng asawa sa kusina na nagluluto. Topless at naka-boxer short lang. Para itong isang modelo sa men's magazine. Kung bakit siya nabaliw kay Jimmy ng husto, yun ay dahil sa taglay nitong kagwapuhan na hindi niya nakita sa iba. Ano pa ba dahil bukod doon, wala naman itong perang ipagmamalaki, tanging gandang lalaki lamang. Maraming nagsasabi sa kanyang sinira lamang niya ang kanyang buhay sa isang kagaya nito dahil sumama siyang magtanan. Napakaganda nga daw niya at maaaring kasing ganda rin siguro ang buhay ng kanyang ate ngayon na hindi kinakapos sa pera kung nakapag-aral din siya at nakagraduate. Maaaring sabay silang nakapag-abroad ng kanyang ate. Mayaman kasi ang napangasawa ng kanyang kapatid kaya hindi maiwasang ikumpara siya rito ng ibang tao. Negosyante si Kuya Alfred na napangasawa ni ate. Dati itong seaman na ngayon mas piniling magnegosyo na lamang habang si ate nagtatrabaho pa rin dahil mahal talaga nito ang sinumpaang tungkulin. Hindi kaya malusaw ako sa titig mo? Nakangiti siyang nilingon ni Jimmy. Patay mali siyang umirap. Ba't ikaw ang nagluluto? Akala ko ba responsibilidad kong asikasuhin ka? Trabaho ng isang asawa na ipagluto ang mababait nilang asawa. Naroroon na naman ang tampo sa kanyang tono. Nabigla lang ako kaya ako yun nasabi. Sorry na, love. Huwag ka na magalit. Ang ganda-ganda mo tapos sisimangot ka lang. Nilapitan siya nito at masuyong hinagkan sa pisngi. Kapag ganito nakalambing sa kanya si Jimmy, lumalambot na agad ang puso niya. Umupo ka na dyan dahil luto na to at ipaghahain ko na ang mahal ko. Basta Eliana, hindi ka magtatrabaho. Alam mo naman siguro kung paano ko minamaliit ng pamilya mo. Magsisikap ako para sa atin ng anak ko, pangako yan. Balang araw, yayaman ako't yung mga magulang mo. Bibigyan ko sila ng magandang buhay. Sabi pa nito na akala mo. Nagtutula at iminumwestra ang isang kamay. Hindi niya tuloy maiwasang matawa. Wala namang masama kung magtrabaho ako, Jimmy. Naipaliwanag ko naman kina inay na mag-aaral na si Jimbo, kaya kailangan nating magtulungan. Sayang din naman yung kikitain ko. Basta gusto ko nandito ka lang sa bahay. Bantayan mo na lang ang anak natin. Basta yung madadatnan kita dito sa loob ng bahay. Ngunit nagpumilit siya kay Jimmy at sinabing hayaan na lang siya. Total naman ay malaki na si Jimbo. Malaking bagay yung kikitain niya sa restaurant kaya pumayag ito sa kanyang pamimilit. Sa isang kondisyon, titigil ka sa pagtatrabaho kapag nag-aral na ang anak natin, okay? Saad ni Jimmy sa kanya. Dahil dito, pumayag na lamang si Eliana sa kagustuhan ni Jimmy. Inihahatid siya nito sa umaga at isinasama si Jimbo sa pagbabiyahe. Yun ang kanilang maayos na usapan at inuuwi lamang ang anak kapag inaantok na sa tanghali para patulugin. Ate April! Tuwang-tuwa na tawag ni Jimbo sa borders ni Aling Maming isang araw habang patungo sila ng palengke. Day off niya sa isang buwang pagtatrabaho kaya kasama niya ang kanyang anak sa araw na iyon. Tumakbo pa ito patungo sa babae na tila ba kilalang kilala, gano'n ngayon lang niya ito nakita. Hi Jimbo! Alanganing bati ni April na bahagyang nakangiti pa pero nawala pagkakita sa kanya.
Magkakilala kayo ng anak ko? Tanong niya kay April. Sinuyod niya pa ito ng tingin. Hindi nahuhuli ang ganda sa kanya. Pero kung sa katawan kahit may anak na siyang isa, hindi siya magpapatalo sa kaseksihan. Oo, minsan kasi ako naisakay ni Jimmy. Saktong kasama niya si Jimbo. Hilawang ngiti nitong pinakawalan. Maibibigay nga pala ako sa iyo, Jimbo. Eto, magpapakabait ka parati ha para bati tayo. Nag-abot ito ng lollipop kay Jimbo na ikinatuwa naman ng kanyang anak. Salamat po Ate April, sabi ng bata. Pagkatapos, dali-dali itong nagpaalam sa kanila. Sinundan pa niya ito ng nagdududang tingin. Anak, magsabi ka sa akin ng totoo. Saan mo nakilala si April? Tanong niya sa bata. Kasama po siya ni Papa sa bahay, Mama. Kapag wala po kayo, naglalaro po sila sa kwarto. Nanghina siya sa narinig at may kung anong kirot na naramdaman dahil sa selos. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang anak niya. Alam ni Eliana na hindi niya mapapaamin si Jimmy, kaya huhulihin niya ang dalawa. Kinabukasan, nag-resign siya sa kanyang trabaho dahil sa kanyang panibagong plano. Sasabihin niya sa kanyang asawa na mag-a-apply siya patungo sa ibang bansa pero ang totoo, hindi siya tutuloy, bagkus magmamanman siya. Oh, bakit hindi kaya ata pumasok? Kinabukasan, nagtaka ang kanyang asawa na tanghali na'y nasa bahay pa rin siya. Gusto niya itong kumprontahin tungkol kay April, subalit wag na lang. Kahit galit na galit siya, hindi niya pa rin maatim na pangunahan ng asawa. Gusto niya talagang mahuli itong kasama si April. Nag-apply ako pa ibang bansa. Mas malaki kasi ang kikitain ko kapag doon ako magtatrabaho. Nagsimula siyang magpaalam kay Jimmy. Nakita niya ito kung paano nagulat sa kanyang naging desisyon. Ewan niya ba kung bakit umaasa siyang pipigilan ito subalit hindi nangyari. Sa halip, sinabi ni Jimmy na malaking tulong iyon para sa kanila. Kaya naman, agad niyang inasikaso ang kunwaring pag-alis niya. Subalit nag-aantabay siya sa kanyang asawa. Maaga itong umaalis at halos gabing-gabi nang umuwi na kapag wala siya, isinasama ang kanyang anak. Naging emosyonal pa nga ito sa kunwarian niyang pag-alis. Hindi na nga siya nagpahatid sa airport dahil hindi naman talaga doon ang kanyang punta, kundi nasa gilid-gilid lamang siya at nagtago para hulihin ang kanyang asawa. Tingin ba nito hahayaan niyang magdiwang ang dalawa? Oras na mahuli niya ang mga ito, makikipaghiwalay agad siya kay Jimmy at iuwi niya sa kanyang mga magulang ang kanyang anak. Pagsisisihan nitong niloko siya ng lalaki. Pagkaalis ng kanyang asawa sa araw na yun, agad na pumasok sa loob ng bahay si Eliana. Naghagilap kung saan maaaring magtago habang wala ang mga ito. 1 linggo na ang lumipas, simula ng kunwarian niyang paglipad patungong ibang bansa at ngayon niya huhulihin ang kanyang asawa at si April. Bali-balita sa kanilang mga kapitbahay ang pagiging malapit nga daw ni na April at Jimmy. Hindi lang si Aling Laura ang nagsasabi, kundi halos lahat ng kanilang mga kapitbahay sinasabing madalas magkita si April at ang kanyang asawa. Sa loob ng bahay, nag-abang siya sa pagdating ni Jimmy. Iniwan lang nito kay Aling Corazon ang kanyang anak kanina pero hindi siya pwedeng magpakita sa bata. Ang usapan nila ni Jimmy, ito ang mag-aasikaso sa kanilang anak, subalit iniiwan lang pala nito yun. Hindi siya makapaniwalang uunahin nito ang ibang tao kaysa sa kanilang anak. Hapon na, nang pumarada sa harap ng kanilang bahay ang tricycle ng kanyang asawa. Agad siyang nagtago sa kisame para kitang-kita niya ang nangyayari sa loob dahil may siwang kasi doon na pwede niyang silipan. Pagbukas ng pinto, kumabog agad ang kanyang dibdib. Kasama kasi ng kanyang mag-ama ang babaeng higad. Nakaakbay pa si Jimmy sa babae. Anak, matulog ka na ha? Aalis tayo pagising mo. Kakain tayo ng ice cream. Dinig niya ang boses ni Jimmy at agad dinala sa kwarto ang marungis na bata at pinatulog. Hindi man lang ito binihisan o pinaliguan muna. Tuwang-tuwa naman ang kanyang anak na agad na humiga. Walang patid naman ang palitan ng matatamis ng ngiti ni na April at Jimmy habang patulog na nga si Jimbo. Si Eliana naman, kinakalma ang kanyang sarili sa pagkakataong yun dahil gustong-gusto niya ng suguri ng dalawa. Naligo muna si Jimmy at saktong paglabas nito, tulog na ang kanilang anak.
Sa kwarto nila mismo mag-asawa planong gumawa ng kababalaghan ng dalawa. Basta paglabas ni Jimmy, nakaantabay na si April at ngayon handa na itong magpatuklaw sa kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa galit nang sabik na naghalikan ng dalawa na animoy wala ng bukas. Ganun man, kinalma niya ang kanyang sarili at inintay kung kailan lunod na sa kaligayahan ng dalawa bago siya bumaba ng kisame. "Mga walang ya kayo! Mga baboy! Hayop!" Malakas ang kanyang naging sigaw habang nakikita ang dalawang pinag-iisa ang katawan. Sabik na sabik ang mga ito't nagmamadali pa. Pero nagulat sa malakas niyang sigaw at agad na patayo si Jimmy sa ibabaw ni April. Maging ang babae wala pang saplot. "Akala ko ba nasa abroad ka?" Sigaw sa gulat ni Jimmy na nagmamadaling mag-ayos ng sarili. Si April, ganoon din. Pero hindi niya na ito pinatapos at nilapitan ito bago pinagsasasampal. Nawala siya sa kanyang sarili sa mga sandaling yun at ibinuhos niya ang matinding galit sa babae. "Malandi kang babae ka! Mga agaw! Kakalbuhin kita!" Ni hindi nakapagbihis ang babae nang ingod-ngod niya ang mukha nito sa pader. Buburahin niya ang magandang mukha nito nang wala ng lalaking maakit pa rito. Duguan na si April at walang tigil sa paghiyaw nang may malakas na brasong pumigil sa kanya. Si Jimmy iyon na nagmamakaawa. Sa matinding galit niya at nagdilim ang kanyang paningin, kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Pagbalik niya sa kwarto, wala na si April, naiwan ang mga damit nito. "Eliana, patawarin mo ko, pag-usapan natin to." Pinigilan siya ni Jimmy sa dalawang kamay nang saksakin niya ito. Hindi siya nakatama sa lalaki sa unang saksak dahil nakailag ito. Pero sa pangalawang pagkakataon, nadaplisan niya ito sa braso. Ginamit nito ang lakas para maagaw yon at itapon sa labas. Sa ginawa nito, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang pagsasampalin si Jimmy. Tsaka lamang siya tila nagising nang marinig na umiiyak ang kanilang anak na isinisigaw ang pangalan ni Jimmy. Gising na pala ito. Duguan itong nakaluhod sa kanya at humihingi ng tawad, ngunit namamanhid ang kanyang puso. Hindi niya kayang magpatawad. Mas gugustuhin pa niya nga itong mawala na lang ngayon din. "Lumayas ka, Jimmy, hanggat may natitira pa akong takot sa Diyos. Lumayas ka dito. Umalis ka na dito. Lumayas ka." Malalakas na sigaw ang kanyang pinakakawalan habang yakap ang kanilang anak. "Mama, maawa ka kay Papa. Huwag mo siyang paalisin. Wala po siyang bahay. Saan po siya matutulog? Sorry na po, Mama. Huwag ka na magalit kay Papa. May dugo na po siya." Nagkakandautal na noon ang kanyang anak sa pag-iyak at pagmamakaawa sa kanya. Mukha lang kaawa-awa noon si Jimmy, na patuloy na humihingi ng tawad. Pero alam niya sa sarili na anumang ginawa nito sa kanya, wala iyong kapatawaran. Sa kanilang anak siya naaawa, kaya kumalma siya at pagkatapos nag-impake. Ayaw nitong umalis kaya sila na lang ang aalis ng anak niya. "Pag-usapan natin to, Eliana." Habol sa kanila ni Jimmy habang papaalis sila. Yakap siya nitong pilit pinipigilan. Umiiyak si Jimmy na hindi alintana ang dumudugong braso at pilit na nagmamakaawa sa kanya. "Natukso lang ako, Eliana, pero ikaw ang mahal ko. Huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Ikaw lang pangako." Sabi pa nito sa kanyang umiiyak. Ngunit sarado ang isipan ni Eliana ngayon. Mas nanaigang matinding galit sa kanyang puso. "Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo to sa akin, Jimmy? Anong mali sa akin? Inaasikaso kita. Ginawa ko lahat para maging maayos tong pamilya natin. Buong pagtitiwalang ibinigay ko sa iyo pero nagawa mo pa rin akong lokohin." Humihingal niyang sigaw na pinagsasasampal naman si Jimmy. Pigil at yakap naman siya ni Jimbo na kanina pa umiiyak. Hindi na nakatiis sa mga kapitbahay at nakailam na sa kanila. "Jimmy, hayaan mo na munang lumamig ang ulo ni Eliana tsaka na kayo mag-usap. Binalaan na kita pare noon pa. Hindi ka nakinig sa akin. Sabi ko sa'yo sisirain lamang ni April ang magandang pagsasama ninyo ni Eliana. Pero nagpatangay ka pa rin." Pumasok na sa kanila ang ninong ni Jimbo na si Badong at inawat silang dalawa. Awang-awa ito kay Jimbo na umiiyak. "Pre, tulungan mo ko. Iiwan ako ni Eliana." Pagmamakaawa ni Jimmy. Buo na ang kanyang pasya noon. Nang mabitiwan siya ni Jimmy, agad niyang kinuha si Jimbo sa ninong nito at kinarga.
Bit-bit ang isang bag na tumalikod. Pilit humabol si Jimmy pero pinigilan ito ni Badong at ng iba pa nitong kasama sa pamamasada. Pinagtitinginan at pinag-uusapan sila ng kanilang mga kapitbahay. Tinawag pa siya ni Aling Laura habang nagmamadaling umalis at inabutan ng isang basong tubig para kumalma. Eliana, ano bang nangyari? Alam niyang gusto lamang nitong makasagap ng chismis para may pag-usapan kinabukasan, kaya hindi niya ito pinakinggan at agad umalis matapos uminom ng tubig at isinusumpang hindi na babalik kahit kailan sa lugar na yon. Anak, anong nangyari? Bakit may dala kang bag? Takang-taka si inay nang dumating sila ng bahay ni Jimbo. Lola, nag-away po si mama at papa. Sinaktan ng mama ko ang papa ko. Patuloy na umiiyak si Jimbo at wala itong hinto na tila na trauma sa ginawa nila ni Jimmy, lalo at nasa harapan nila ang kanilang anak. Ano? Mabilis na niyakap ng ina ang bata at siya naman tumuloy sa loob ng bahay. Tuliro ang kanyang isipan na nagtuloy sa kwarto at doon ibinuhos lahat ng luhang gustong pumatak mula sa kanya. Napakasakit ng ginawa ni Jimmy. Walang kasing sakit. Sa dami ng hirap na kanilang pinagdaanan at nilagpasan, hindi man lang nito inisip ang kanyang magiging damdamin sa ginawa nito. Ni hindi man lang ba sumagi sa isip ng asawa kung gaano niya ito ipinaglaban noon sa mga magulang para lokohin siya ng ganito? Anak, mag-usap nga tayo. Maya-maya, kinatok siya ng kanyang ina sa kwarto. Hindi na siya umiiyak noon dahil ayaw niyang ipakita sa mga magulang na mahina siyang klaseng babae at ayaw niyang dumating yung araw na may maisusumbat sa kanya ang mga magulang sa lalaking napiling pakasalan. Ano't ano man, siya pa rin ang lalabas na may kasalanan dahil siya ang pumili kay Jimmy at sinuway ang mga ito. Si Jimbo ho, inay, nasaan? Tanong niya nang hindi mapansin ang presensya ng anak sa loob ng bahay. Ang tagal mo dyan sa loob ng kwarto. Buti nga't dumating ang itay mo. Ayun, isinama't bibili ng laruan. Tsaka patumigil sa pag-iyak. Pero teka nga muna, ano ba tong isinusumbong ng anak mo na nag-away kayo ng asawa mo? Away mag-asawa lang ho. Konting tampuhan. Mabilis kasing uminit ang ulo ko nitong mga nakaraang araw. Tinitigan siya nito ng maigi. Hindi kaya naglilihi ka na, anak? Ayaw niyang sirain ang imahe ni Jimmy sa mga magulang dahil kahit anong sakit ng ginawa nito sa kanya, aaminin niyang mahal pa niya ang lalaki. Nananaig lamang ang matinding galit niya kanina kaya halos mapatay niya na ito. Hindi po, inay. Nga pala, gusto ko sanang makausap si Ate Noemi. Kung available pa ba ang trabahong ino-offer niya dati. Interesado ho ako, inay, para kay Jimbo. Pag-iiba na lang niya ng usapan. Sinimulan na rin niyang ayusin ang mga dalang damit ng kanyang anak dito sa dati niyang silid. Umupo si inay sa gilid ng kanyang kama at tinulungan siyang mag-ayos ng mga damit. Sinasabi ko na nga bang yun ang dahilan? Siguro nagpaalam ka nga alis na mag-a-abroad kaya hindi pumayag itong si Jimmy. Tama ba, anak? Panghula ni inay na kanyang sinang-ayunan. Mas makabubuti kung iyon ang alam nitong dahilan para maiwasan ng sumbatan. Wala naman siyang magagawa kung yun ang gusto ko. Balang araw, may isip niyang tamang naging desisyon kong umalis. Hindi lang para sa amin kundi pati na rin kay Jimbo. Nauunawaan naman siya nitong tiningnan. Naku anak, sundin mo kung anong alam mong makabubuti para sa inyo. Bandang huli magpapasalamat pa iyong si Jimmy. Nandito naman kami ng iyong ama't handang suportahan ka. Nakakaunawang sabi ng kanyang ina. Paglabas nito, tsaka siya napaiyak muli. Masakit para sa kanyang iwan ng anak at kalimutan si Jimmy. Pero walang kapantay na sakit ang ginawa ng kanyang asawa. Mananatili ang sakit na dinulot nito at hindi niya iyon makakalimutan. Are you sure, Eliana? Baka pag nandito ka na mahomesick ka at bumalik agad ng Maynila, katulad ko dati. Sabi sa kanya ng ate niyang si Noemi nang maka-video call ito. Siguro malulungkot ako sa una pero sisikapin kong makayanan. Ngumiti ito pati ang kanyang mga magulang na nasa kanyang tabi. Anak, kapag nandyan na ang kapatid mo sa ibang bansa, ikaw na munang bahala sa kanya. Mabuting at may makakasama siya dyan. May halong pakiusap ng kanyang ina. Oo naman, inay. Tugon ito sa kanyang ina. Nga pala, magpapadala ako ng pera na panggastos mo, Elaine, para malakad mo na agad ang mga kailangan mong papel.
Sabihin mo lang kapag desidido ka na talaga. Baling naman ito sa kanya. Ate, desidido na ako. Kailangan ko tong gawin. Mabilis niyang tugon. O sige, bukas na bukas, padadalhan kita ng pera, okay? Matapos nilang makapag-usap nito, nagpasalamat siya tsaka nagpaalam. Malungkot namang nakatingin sa kanya ang kanyang anak. Nilapitan niya ito at niyakap. Kung hindi lang talaga siya niloko ng ama nito, wala siyang balak iwanan ng kanyang anak dahil mas masakit iyon para sa kanya. Bago pa man niya lakarin ang kanyang mga kailangan sa pag-alis, nagpaalam na siya kay Jimbo. Hindi siya nito maunawaan noong una. Basta, pagbalik niyo po dito mama, babalikan natin si papa. Sabi nitong umiiyak na naman dahil namimiss ang ama nito. Tumango na lang siya. Anak, wag mo na sanang asahan sa ngayon ng ama mo ha. Nandito naman ako. Pero kawawa si papa, wala po siyang kasama sa bahay. Malungkot siya ngayon kasi po namimiss niya tayong dalawa. Ayaw man niyang pag-usapan si Jimmy, hindi maiwasan. Talagang miss ng bata ang ama. Nakatulugan na nga lang nito ang pag-iyak. Pagdating ng padalang pera ng kanyang ate Noemi, inasikaso niya kaagad ang kanyang mga kakailanganin. At wala lang isang buwan, paalis na nga siya. Itinaon niyang tulog si Jimbo sa pag-alis niya at baka magbago ang kanyang isipan. Kahit nga sa mga magulang, hirap siyang magpaalam. Hindi talaga kasi siya sanay. Pero baka sakali kapag mga ibang bansa, doon niya makalimutan ang sakit na ginawa sa kanya ni Jimmy. Eliana! Pagbaba niya ng taxi sa airport, boses ni Jimmy ang nagpahinto sa kanyang pagpasok. Kahit anong paglaban niyang wag itong lingunin, hindi niya kaya. Malalaki ang hakbang nitong nilapitan siya at walang babalang niyakap ng mahigpit. Mabilis niyang tinulak si Jimmy sa pagkagulat. Sa lakas ng pagkakatulak niya rito, halos mapaupo ito sa lupa. Subalit muling bumalik sa kanyang harapan ng lalaki at bigla itong lumuhod. Hindi ito nahiya sa mga nakakakita sa kanila. Nakayakap ito sa kanyang mga hita. Eliana, nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Miss na miss ko na kayo ni Jimbo. Patawarin mo ko. Huwag kang aalis please. Huwag kang aalis. Huwag mo kong iiwan. Hindi ko kaya. Sobrang mahal kita. Umiiyak nitong sabi. Tuloy ay napapatingin sa gawin nila ang mga napapadaan sa bahaging iyon. Hindi siya nakasagot, ngunit parang nadudurog ang puso niya sa ayos ni Jimmy. Dama niya ang panggigilid ng mga luha. Hindi maikakailang mahal niya pa ito. Makikita sa mukha nito ang sensiridad sa sinasabing pagsisisi. Bagaman magulo ang buhok nito at halatang hindi man lang nakapagbihis para lang maabutan siya, napakagwapo pa rin ng asawa. Pero hindi siya pwedeng magpatangay sa kanyang damdamin. Kailangan nitong mahirapan at magtanda sa ginawa nitong kasalanan sa kanya. Hindi niya alam kung paano nito na lamang aalis siya. Pero dahil maaga pa naman para sa flight niya, bibigyan niya muna ito ng pagkakataon na siya ay makausap. Kahit papaano, asawa pa rin naman niya si Jimmy. Ngunit mananatiling may kasalanan ito sa kanya. Eliana, nagsisisi na ako. Katunayan, umalis na rin ako sa inuupahan nating bahay. Lumipat ako malayo kay April. Pangako hindi ko na ito uulitin. Pagbigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Jimmy sa kanya. Maayos niya itong nakaupo sa isang bench. Nasa tapat sila ng isang coffee shop. Napabuntong hininga si Eliana habang nakatitig dito. Gusto niyang tanggapin ang sorry ni Jimmy. Pero napakahirap para sa kanya na magpatawad sa ngayon. Kung nagsisisi ka sa ginawa mong kasalanan sa akin, ipakita mo munang nagbago ka. Tsaka kita tatanggapin ulit. Pero sa ngayon, Jimmy, hindi kita kayang patawarin. Kaya hayaan mo muna akong makaalis. Baka sakaling sa malayo makalimutan ko ang ginawa mo sa akin. May halong pakiusap ang boses ni Eliana. Napalunok ito bago hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Namumula ang mga matang tumitig sa kanya. Wala na siyang lakas na bawiin yun. Naiintindihan kita, Eliana. Pangako magsisikap ako katulad ng mga pangako ko sa iyo noon. Magpapatayo ng malaking bahay kung saan tayo magsasama hanggang sa ating pagtanda. Mahal na mahal kita. Sana pagbalik mo, kaya mo na akong tanggapin. Hindi siya tumugon dahil may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Naalala niyang madalas nilang pag-usapan ang mga pangarap nilang walang katuparan dahil ito mismo ang sumira.
Bago pa bumagsak ang kanyang mga luha, nagmamadali niya ng tinalikuran si Jimmy. Pero hinabol siya at mabilis na niyakap ng maabutan. Umiiyak ito. "Elaine, maghihintay ako sa'yo. Kahit gaano pa katagal." Napasinghot siya kahit napigil ang mga luha. Hindi na siya tumugon. Wala siyang ipinangako kay Jimmy. Nasa lalaki kung dapat pa ba siyang magtitiwalang muli. Sa loob ng airplane, binitiwan niya ang kanyang mga luha. Tinatanaw ang kinatatayuan ng asawa kahit na hindi iyon abot sa kanyang kinauupuan ngayon. Naninikip ang dibdib niya kahit ganito kasakit. Kulang na nga lang mapahagulgol. Ngunit pigil niya ang kanyang sariling walang makapansin sa kanya. Matinding kalungkutan ang kanyang nararamdaman. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone at tumatawag ang kanyang ate. Marahil gusto siya nitong kamustahin. Ayaw niya iyong sagutin, tsak mahalata nitong umiiyak siya. Nag-chat na lamang siyang okay siya at sinabing nasa airplane na. Mabutit may wifi sa loob ng kahit papaano. Nakausap niya ang kapatid, nabawasan ang kanyang kalungkutan. Pagdating niya sa international airport dito sa Macau, binati siya ng kanyang ate Noemi sa salitang Cantonese. Kahit papaano nag-aral din siya ng lingwahe at nag-training bago umalis kaya nauunawaan niya naman yun. Agad siya nitong niyakap at halatang sabik na sabik sa kanya. Naiiyak pa ito. Puno ng paghanga niya itong tinitigan, lalo't halos hindi niya nakilala ang kapatid. Napakaganda. "Namiss kita ate." "Well, namiss din kita Eliana, maging sina inay. If I got the chance, I would definitely go home to the Philippines for a vacation." Ito na ang nagbitbit ng kanyang mga bag patungo sa sarili nitong sasakyan. "Bakit naman hindi? May bahay na kayong sarili sa Maynila. May business na si Kuya Alfred at syempre marami ng ipon." "Hindi pa sapat Elaine. Syempre dalawang anak namin." Pasakay na sila ng kotseng sabi nito. Nagkibit balikat siya. Walang ipon dahil bigay luho ang mga anak at nagbibigay din ng kanyang ate sa kanyang mga magulang ng allowance buwan-buwan. At sa pagkakaalam niya, dahil malapit lang naman ang Macau, buwan-buwan binibisita ng asawa at anak ang kanyang kapatid. Isa pa'y may pinapaaral din si Kuya Alfred na 2 kolehiyo, kaya magastos ang mag-asawa. Nalaman niya iyon sa kanyang ina. Sa unang buwan hanggang sa pangatlo, labis na pangungulila ang nararamdaman ni Elaine sa anak niya. Madalas kapag nag-iisa sa kanyang silid, umiiyak siya. Mabuti na lang at nakakausap niya ito sa tuwing wala siyang pasok, katulad sa gabing yun. "Mama, dumalaw po si Papa kanina dito. Kasama po si Sir Miguelito. Sumakay kami ng kotse. Sinama ako sa mall at kumain kami sa McDo." Masayang pagbabalita ng kanyang anak na tuwang-tuwa pa. Ipinakita pa nito ang malaking laruan na bigay ng nagngangalang Miguelito. Sinakyan na lang niya ang anak at nakisimpatya sa tuwang nararamdaman nito. Kahit papaano, hindi na ito katulad ng dati na umiiyak at gusto siyang pauwiin sa tuwing nag-uusap sila. Kaya nahihirapan din siya at gusto na lamang ding umuwi. Malaking tulong marahil na dinadalaw ito ng ama. "Inay, sino si Miguelito?" Pag-uusisa niya matapos silang mag-usap ni Jimbo. Hindi naman lingid sa kanya na dinadalaw ni Jimmy ang anak nila. Tuloy ay gusto niyang maniwala na nagbago na nga ang asawa. Si Don Miguelito ay amo ni Jimmy. Tumandang binata dahil niloko ng babaeng unang minahal, kaya napakagalante. Ito namang anak mo abay tuwang-tuwa dahil ibinibigay lahat ng matanda ang lahat ng gusto ni Jimbo. Itong anak mo naman abay sinasamantala kapag lumalabas sila. Sinabayan pa ng tawa ng kanyang ina. Masaya siyang marinig na may maayos ng trabaho si Jimmy. Sabi pa nga ng ina, ibinalik sa kanyang ama ang tricycle simula nang magkaroon ng bagong trabaho ang asawa. Pero sa isip niya, ang lalaking manluloko ay mananatiling manluloko or baka may ibang babae na rin ito. Lalo na ngayon, malaya nitong magagawa ang lahat ng gustuhin. Ganoon man kahit papaano, nakatulog siyang nabawasan ang pangungulila sa kanyang pamilya. 2 taon at 4 na buwan lamang ang kontrata ni Eliana dito sa Macau, pero sinabi ng kanyang ate na wag siyang uuwi ng Pinas para magbakasyon dahil mahihirapan siyang bumalik lalo na kapag nakasama na nito ang anak niya. 6 na taon na si Jimbo at kasalukuyang nag-aaral. Kahit papaano,
May ipon naman siya dahil ate niyang bumibili ng lahat ng pangangailangan dito. Sa totoo lang, plano talaga ni Eliana na magbakasyon kahit isang linggo lang bago mag-renew, pero mas nakinig siya sa sinabi ng kanyang ate. Sa tulong nito, nakapasok siya sa isang hotel bilang room attendant or chambermaid. Bilang baguhan, may 1-year initial contract siya at kung magustuhan ng kanyang serbisyo, tsaka siya i-renew ng kanyang bagong employer ng 2 taon. Bukod sa libre naman ng tirahan, pagkain at may allowance pa, kaya naman hindi na siya umuwi, kundi tatapusin niya ang 3 taon niya pa dito sa Macau alang-alang kay Jimbo. Nakaya niya ng 2 taon, kaya alam niyang kakayanin pa niya ng ilang taon pa. Sure ka, Eliana? Gusto mong mag-boarding house? Habang nag-iimpake, tanong ng kanyang ate Noemi. Hindi naman sa nahihiya siya sa kapatid, kaya gusto niyang mag-boarding house bilang stay-in sa trabaho. Ang kaso, malayo ang hotel sa apartment na tinutuluyan nito. Minsan, wala pa sa oras ang trabaho ng kapatid, kaya ayaw niyang makaabala pa para ihatid pa siya sa bago niyang pinapasukan. 2 buwan na iyon simula nang makapasok siya bilang room attendant. Bakit kasi hindi ka pa mag-aral ng mag-drive? Tsaka kita ikukuha ng sasakyan. Anito sa kanya. Naku ate, tigilan mo nga ako. Anong sasakyan? Alam mo, ikaw napakakuripot mo. Kung di pa kita binilhan ng bagong damit na pambahay, malamang yun pa rin ang damit mong suot mula sa Pinas. Totoo kasi yun, dahil gusto niyang makaipon at makauwi para makita at mayakap ang kanyang anak. Magkaiba kasi ang kinikita natin ate. Ikaw milyon, ako barya lang. Kaya kuripot ako kung yun ang tawag mo. Kaya tingnan mo sa dami ng luho ninyo sa buhay. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo magkakasama ni na Kuya Alfred. Well, okay lang. At least may Anli Bembang pa rin after 1 year. Kasabay nito ang malakas na tawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nito alam na may hindi sila magandang pagkakaunawaan ni Jimmy. Kahit nga ang mga magulang, hindi alam. Simula nang umalis siya ng Pinas, hindi na sila nag-uusap ng kanyang asawa. Kaya marahil, iniinggit siya ng kapatid niya. Naku, kung gugustuhin ko ate, madami dyan. Pabiro niya na malakas ding tumawa. Lalo na ngayong may nanliligaw sa kanya sa hotel na kanyang pinapasukan. Si Marjo, sa maintenance supervisor ng hotel na kanyang pinapasukan. Hoy sira, wag mong susubukang tumikim dito. Masisira ang pamilya mo. Paggalit nitong sabi sa kanya. Gustong-gusto niya nang aminin sa ate niya ang lahat, pero pinipigilan niya ang sarili. At kahit gumawa ng kalokohan sa kanya si Jimmy, di pa rin niya gagawin ang ginawa nitong panluloko. Oo no, hindi ako katulad ng ibang mag-asawa sa Pinas na nakikipagrelasyon dito sa ibang bansa dahil sa kalungkutan. Hay, mabuti naman kung ganun. Natiis mo na nga ng 2 taon na walang bembang, tsaka kaya mo pa ng 3 taon. Tumawa na naman ito, halatang pinagtitiripan siya. Sinabayan na lang din niya ito ng tawa. Sa boarding house, halos mga Pinoy ang kanyang kasama. Dito natuto siyang gumala kapag day off dahil sa pilitan siyang isinasama ng mga katrabaho. Ang ilan doon, pauwi na nga ng Pinas dahil tapos na ang kontrata. Dito kasi sa hotel na kanilang pinapasukan, wala nang renewal. Kailangang umuwi na ng Pinas at kung gusto mo pang magtrabaho, maghahanap ng ibang employer. Psst! Eliana, si Marjo nakatingin sa'yo. Lapitan mo na, sabi ng isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Paglabas ng hotel, talagang inabangan siya ng lalaki. Agad silang nilapitan ni Marjo at binati. Gwapo ang lalaki, pero mas gwapo pa rin si Jimmy at nag-iisang mahal niya. Alam ng lahat na may asawa siya at anak sa Pinas, pero nasanay na lang din yata ang mga ito na dahil sa pangungulila dito, nakikipagrelasyon sa iba. Inaya sila ni Marjo pero dahil kasama naman si Laila, pumayag na rin siya. Sa bar sila nagtungo. Nag-order ito ng alak para sa kanilang 3. Hindi naman siya mahilig sa alak, kaya nag-excuse siya sa 2 at nagtungo ng restroom, tsaka niya napansing tumatawag ang kanyang ina. Ilang buwan na rin pala noong huli silang nag-usap. Hinayaan niya muna iyon at nag-isip na sa bahay na lang tawagan pagdating. Paglabas niya ng banyo, saktong nakita niyang may kung anong inilalagay si Marjo sa kanyang baso. Nagpalinga-linga ito na para bang takot na may makakita sa ginagawa. Kinabahan siya at mabilis na nagkubli. Hinalo-halo pa nito ang laman ng baso at may ngisi siyang nakita sa labi ng lalaki. Nasaan si Laila?
Hinanap niya ito sa paligid, ngunit maaaring pinaalis na ng lalaki. Kung ganoon may masamang binabalak sa kanyang lalaki. Sa takot, nagmamadali na siyang lumabas ng bar at sumakay ng taxi patungo sa boarding house na kanyang tinutuluyan. Walang sino mang pinagsabihan si Eliana sa kanyang nakita. Nagulat pa nga si Laila na mabilis siyang umuwi. Pinauna talaga daw siya nitong umuwi ni Marjo dahil nga balak daw siyang ligawan ng lalaki. Kaya nakadama ng hiya si Laila at umalis na lang na hindi nagpaalam sa kanya. Simula noon, nawala na siya ng tiwala kay Marjo at kung todo iwas sa lalaki. Pag nakikita ito, nakakaramdam siya ng takot na baka may kung anong masamang gawin sa kanya. Pero hanggang saan kayang iwasan ang may mas mataas na katungkulan sa kanyang pinapasukan. Sakay na, ihahatid na kita. Nagulat na lang siya isang hapon na inaabangan siya nito sa labas. Naku, Sir Marjo, pasensya ka na ha. Pinapapunta kasi ako ni ate sa bahay. May mahalaga kasi kaming pag-uusapan. Marahas itong bumuntong hininga. Mukhang napapansin ito ang kanyang pag-iwas. Alam mo, nung una sabi mo may bibilhin kay ni Laila. Kaya ayaw mong sumama sa akin. Ngayon naman natin mo ang rason. Tapatin mo nga ako, Eliana. Iniwasan mo ba ako? Mabilis siya nitong hinawakan sa braso at kinaladkad papasok sa loob ng kotse na kanyang ikinagulat. Bitiwan mo ko, Marjo. Hindi ako sasama sa'yo. Nagpupumiglas siya kahit na napakalakas nito. Hindi ka makakawala sa akin ngayon, Eliana. Huwag ka nang magpakipot. Alam kong gusto mo rin naman ang gagawin ko sa'yo. Ngumisi pa ang lalaki na parang demonyo. Hindi pa man siya tuluyang naisasakay sa kotse nito. Sinibasib na siya ng halik. Mabutit na kaiwas ang kanyang muka kaya sa pisngi tumama ang halik nito. Sa kabila ng pagkataranta, tinuhod niya si Marjo kaya na malipit ito sa sakit at malakas na napamura. Mabilis siyang nakawala mula dito. Nagtatatakbo palayo si Eliana para lang hindi nito maabutan. Sir, please, I need your help. There's someone trying to hurt me. Sabi niya sa lalaking nakasalubong. Napahawak siya sa magkabilang braso nito habang humihingi ng saklolo. Sa pagkakataong iyon kasi, paika-ika siyang hinahabol ni Marjo at malalaki ang hakbang nito. Kumunot naman ang noo ng lalaki na tila hindi naintindihan ang kanyang sinabi kaya ginamit niya ang ibang lingwahe. Itinuro pa niya si Marjo na ngayon malapit na sa kanya. Mukhang nauunawaan siya nito at binasa ang reaksyon ng kanyang mga mata. Niharang nito ang katawan sa pagitan nila ni Marjo habang kinukuha ang cellphone sa bulsa. Tumawag pala ito ng pulis. Dahil ilang sandali lang, dinampot na ng mga alagad ng batas ang lalaking may masamang balak sa kanya. Hindi talaga siya nag-alangang sabihin sa mga pulis ang ginawa nitong masama at nagbabalak na gawin pa lang. Nagmamakaawa pa ito sa kanya na wag ipakulong dahil may pamilya ito sa Pilipinas pero hindi siya nakaramdam ng awa rito. Marahil ay matagal na nito iyong gawain sa mga kapwa Pinoy dahil akala ng lalaki lahat mahihina at hindi kayang lumaban. Mabuti na lang din at mabait ang nahingan niya ng tulong na hindi naman pala taga Macau kundi nagbabakasyon lang din. Lubos siyang nagpasalamat sa kabutihan nito at si Marjo bukod sa nawalan ng trabaho, makukulong ito ng 6 na buwan lang namang kabayaran sa isinampa niyang sexual harassment. Yun ang rason kung bakit ayaw ko mag-board ka. Ang kaso napakatigas naman ng ulo mo, Eliana. What if may masamang nangyari sa'yo at nagtagumpay yung Marjo na yun sa tingin mo? Anong gagawin sa akin ni na Inay at Itay Aber? Nanggagalaiti ang ate niya sa galit nang malaman ng tungkol dito. Ate, kalma mo, nakakulong na po si Marjo. Tugon niya, bagaman alam niyang meron siyang kasalanan. Kaya heto, balik uli siya sa apartment nito. Buti nga napakiusapan pa niya itong wag siyang mag-resign. Anong akala nito nasa Maynila lang siya? May kontrata siya rito. Baka pagbayarin pa siya ng multa. Ah, ganon. Kaya malakas ang loob mong sagutin ako ng ganyan. Hoy, Eliana, ang gusto ko lang kaya ka nandito para sa kabutihan mo. Paglabas mo sa trabaho, susunduin kita at ihahatid kita. Gaano pa man kalayo yan, naiintindihan mo? Tsaka please, wag na wag itong makakarating kina Inay. Sumisigaw nitong sabi. Totoong galit ito sa pag-aalala sa kanya. Kaya hindi na siya sumagot pa nang hindi na uminit ang ulo nito lalo. Bagkus, tinalikuran ng kapatid at dinala pabalik sa kanyang kwarto ang gamit mula sa boarding house.
Ngayong nalaman ng lahat kung anong klaseng tao si Marjo, sinayang lang nito ang trabaho. Lumipas ang maraming araw, buwan at taon hanggang sa natapos na rin sa wakas ang kanyang kontrata. Ngayon ay desidido na siyang bumalik sa Pinas pagkatapos ng 5 taong pagtatrabaho dito sa Macau. Naiinggit marahil ang kanyang ate kaya nagdesisyon din itong magbakasyon kahit last year dinalaw ito ng asawa at ng mga anak. Ang nais nitong makasama ay ang kanilang mga magulang. Sa airplane, excited na siyang makita ang kanyang 9 na taon na anak. Parang kailan lang noong iniwan niya ito. Habang tinitingnan sa larawan si Jimbo, mas lalo itong namimiss ni Eliana. Alam mo, napansin ko lang, hindi kayo nag-uusap ni Jimmy noong nasa Macau ka. Sinadya niyo ba para hindi mo mamiss or may something? Nagdududang sabi ng kapatid na nasa kanyang tabi. Napatingin siya rito. Bigla ay sumagi ang masakit na ginawa sa kanya ni Jimmy. Ang totoo niyan ate, sinadya ko talagang putulin ang komunikasyon namin ni Jimmy. Nabahiran ng lungkot ang kanyang mga mata. Nagtataka siya nitong tiningnan. May problema ba sa inyong dalawa? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Sa halip na sumagot, napaluha siya. Ibig sabihin lang noon, sa loob ng 5 taon, sariwa pa sa kanyang alaala ang ginawa ni Jimmy sa kanya. Sa airport, nakaabang na si Kuya Alfred sa kanilang magkapatid. Sabik pang nagyakap ang mag-asawa sa kanyang harapan. Ay sus, pwede ba mamayang gabi na lang yung yakapan na yan at halikan dahil namimiss ko na ang anak ko? Saway niya sa dalawa pero tinawanan lamang siya ng mga ito. Sasama ko sana si Jimbo kaso maaga pa lang, sinundo ng kanyang ama. Ba't di mo kasi pinaalam na ngayon ang uwi mo para nakapaghanda naman yung mag-ama mo? Pasakay na sila nang sabihin iyon ni Alfred. Napatingin naman ang kanyang kapatid sa gawin niya. Alam na kasi nito ang tungkol sa naging problema nila ni Jimmy. Kanina, naikwento niya ang lahat habang nasa airplane sila. Pero nakiusap siya sa kapatid na wag nitong sasabihin sa kanilang mga magulang. Kasi sweetheart, hindi naman okay sina Jimmy at Aliana kaya hindi sila nag-uusap. Nagkaroon pala ng third party na naging dahilan ng pag-alis nitong kapatid ko papuntang Macau. Paliwanag ng kanyang kapatid sa asawa. Bahagya namang natawa ang lalaki. Bilib din naman ako sa asawa mo, Eliana. Wala na ngang mapakain sa pamilya. Nagawa pang mambabae. Kung ako sa'yo, wag mo nang tatanggapin muli ang si Jimmy. May pakikilala ako sa'yo. Hindi ka magsisisi. Iwalay na rin sa asawa at mapera. May sariling negosyo. Hindi mo na po problemahing bumalik ng Macau para lang magtrabaho. Saad ni Alfred. Hindi kumibo si Eliana. Wala pa siyang planong makipagbalikan. Si Jimbo ang priority niya sa ngayon at wala din siyang planong maghanap ng iba pang sakit sa ulo. Sweetheart, wag mo nang ireto kung kanino yang si Eliana. Nag-iisa lang ang mahal niyan. Naalala mo ba yung ikunento ko sa iyo si Marjo? Ayun, na-deport na. Sabi naman ni Noemi. Iiling-iling lang si Alfred. Pagdating sa bahay, emosyonal na yumakap sa kanilang magkapatid ang ina at ama nilang kapwa na gulat sa pagdating nila. Naroon din ang 2 anak ni Noemi at Alfred na sabik ding yumakap sa ina habang umiiyak. Tanging si Alfred lang ang nakakaalam sa kanilang pag-uwi dahil nais nga nilang sorpresahin ng mga ito. Bakit hindi nyo sinabing uuwi kayo ngayon para nakapaghanda naman kami? Wika ng kanilang inang emosyonal. Para nga sorpresahin kay ni Itay. Tugon niyang papasok sa loob. Paano yan ngayon? Magluluto pa lang ako. Nag-aalala nitong sabi. Inay, wag niyo nang problemahin yon at kakain na lang tayo sa labas. Ang mabuti pa magbihis kayo. Utos ng kanyang ate Noemi sa mga magulang. Siya naman, tinungo ang kanilang kwarto, dala ang maleta na may lamang mga pasalubong sa kanyang ina, ama at sa kanyang anak. Sa ngayon, gusto na muna niyang magpahinga. Gustuhin man niyang sumama sa labas para mag-lunch, mas pinili niyang manatili sa bahay upang hintayin ang oras kung kailan ihahatid ni Jimmy si Jimbo. Ayaw mo talagang sumama anak? Makailang beses pa siyang kinulit ng kanyang ina pero tumanggi siya at sinabing gustong magpahinga. Excited na nga ang 2 pamangkin na umalis dahil sa gusto ng gumala. Pag-alis ng mga ito, nagbihis si Eliana at humiga sa kanyang kama. Nakadama siya ng antok, subalit kalaunan, tila nakaidlip siya nang may maulinigang sasakyang dumating. Alam niyang hindi iyon kay Alfred,
kaya napilitan siyang bumangon para pagbuksan ng kung sino mang dumating. "Mama?" Bulalas ni Jimbo paglabas niya ng pinto. Saglit muna itong napatitig sa kanya bago mabilis na yumakap. "Papa, nandito na si Mama!" Sigaw nito sa lalaking pababa ng sasakyan at natulalang tumitig sa kanya. Mabilis nitong tinanggal ang suot na shade at malalaki ang mga hakbang na lumapit at mabilis silang niyakap na dalawa ni Jimbo. "Eliana, totoo ba to?" Hindi makapaniwala ang lalaki habang hinahaplos ang pisngi niya. Hindi lamang siya makakibo dahil nandoon si Jimbo. "Mama, hindi ka na po ba babalik sa Macau? Magkakasama na ba tayo ulit nila Papa?" Tanong ng bata. "Oo anak, hindi na ako aalis. Dito na lang magtatrabaho si Mama." Hinaplos-haplos niya ang pisngi ng kanyang anak na labis niyang namiss. Sa tuwa, napayakap na muli ito sa kanya. Nang sabihin niyang may pasalubong siyang cellphone para sa anak, tuwang-tuwa itong tinungo ang kanyang kwarto. Naiwan silang dalawa ni Jimmy. Umiwas siya nang akmang hahawakan ni Jimmy ang kanyang palad. Kita naman niyang pagbalatay ng lungkot sa mga mata nito. "Salamat sa pag-aasikaso mo sa anak ko habang wala ko, Jimmy. Pero hindi nangangahulugan na napatawad na kita sa ginawa mo. Pwede kang lumapit at kausapin ako, ngunit para lang kay Jimbo." Matapang niyang sabi. "Eliana, nagbago na ako para sa'yo. Ginawa ko lahat para mapatawad mo." "Magbago ka hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo at sa anak mo. Dahil kapag nalaman niyang ginawa mo sa akin nun, tsak kamumuhian ka niya." "Umalis ka na. Gusto ko na magpahinga. Bumalik ka na lang ulit." Itinuro ni Eliana ang pinto ng kanilang bahay at sinenyasan pang lumabas na. Nanlumo naman itong tumalikod. Sinundan pa niya ito ng tingin habang papalabas. "Papa!" Habol ni Jimbo sa ama nang makita itong tumalikod. "Babalik ako bukas anak, pangako yan." Narinig niyang sabi ni Jimmy. "Pero kadarating lang ni Mama. Pwede po bang dito ka na lang matulog?" "Jimbo!" Saway niyang pagalit. Tumingin sa kanyang gawiang anak bago mabilis na yumakap at naglalambing. "Bakit Mama? Hindi mo po ba na-miss si Papa? Matagal kang umuwi dito tapos ngayon ayaw mo siyang makasama. Dito siya matutulog kasama tayo at bukas uuwi na tayo sa bahay po natin." Napamaang siya sa sinabi ng kanyang anak, lalo pa nang hilahin papasok si Jim sa loob ng bahay. Nakita pa niya ang pilyong ngiti nito sa kanya habang nagpapasalamat kay Jimbo. At pati magulang niya ay pumayag din na dito magpalipas ng gabi si Jimmy. Kaya sa kwarto siya ni Jimbo matutulog. Kinabukasan, paggising ay naligo kaagad si Eliana. Napasilip siya sa bintana kung saan nakaparada pa rin ang kotse ni Jimmy sa labas at naroroon pa ang lalaki. Bakit hindi pa ito umaalis? Nakadama siya ng inis. Hindi siya komportabling makita ito sa loob ng kanilang bahay. Sa komedor, nadatnan niyang nakaupo ito sa silya at kausap ang kanyang mga magulang. Dinig niyang nakikipagtawanan pa ang ama kay Jimmy, halatang nagbibiruan. Alam niyang noon pa man, ayaw na ng mga ito kay Jimmy. Pero anong nangyari? Bakit parang bumait na ang mga magulang niya sa lalaki? Tahimik niyang pinagmasdan ng mga ito. Wala namang nagbago kay Jimmy. Katulad ng iniwan niya ito, ganun pa rin naman. Maliban sa suot ng mamahaling Rolex at dalang sasakyan, nabatid niyang sa amo dahil personal driver ito ni Miguelito. Nang mapasulyap sa kanyang lalaki at magtama ang kanilang mga mata, inirapan niya ito at patay mali siyang nag-iwas ng tingin. Tumuloy siya sa kusina at nagtimpla ng kape. "Inay, sina Ate Noemi pala nasaan?" Balak nilang umuwi sa magulang ni Alfred ngayong araw. Tugon nito at humigop ng kape. Siya naman, mas piniling tumabi ng upo sa ina kaysa sa asawa matapos magtimpla ng kape. "Nga pala anak, nagpaalam sa amin si Jimmy kung pwede kayong isama ngayon sa bahay. Malulungkot kami ng iyong ama dahil malalayo si Jimbo sa amin. Nasanay na kasi kaming nandito siya pero kailangan ninyong sumama dahil may trabaho si Jimmy, kaya pumayag na kami ng itay mo." Napatingin muna siya sa gawin ni Jimmy na kanina pa nakatitig sa kanya. Kasi inay, ang bala ko sana magtrabaho dito. Sinong mag-aalaga kay Jimbo kung pareho kaming pumapasok ni Jimmy?" Katwiran niya dahil ayaw niyang sumama dito. "Eliana, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya ko naman kayong buhay ni Jimbo." Singit ni Jimmy
na hindi na nakatiis. Oo nga naman Eliana anak, matagal kang nawala. Sa pagkakataong ito, hayaan mo munang makasama mo naman ang pamilya mo. Nagtataka nga ako sa iyo na parang hindi mo na-miss tong asawa mo. Sa kwarto ka ni Jimbo natulog. Aba, binata na yung anak nyo. Pwede nyo nang sundan ni Jimmy. Panunod yun ng kanyang ama at tumawa. Siguro kung malalaman ng mga ito ang ginawa ni Jimmy noon sa kanya, ang ama pa mismo ang magsabing hiwalayan niya ang asawa. Hindi siya kumibo sa sinabi nito. Eliana, sana hayaan mo ko makasama kayo ni Jimbo. Sabi nitong muli. Hindi na siya makatanggi dahil halos ipagtulakan na sila ng magulang. Nagkataon lang natulog pa si Jimbo. Naglagay lamang siya ng konting damit para sakaling gusto nilang dumalaw sa mga magulang, may pagbibihisan sila ni Jimbo. Tuwang-tuwa naman ang kanilang anak at pagkatapos lang mag-almusal, naligo kaagad at nagbihis, excited sa pag-uwi nila. Panay naman pangaral ng kanyang ina sa apo. Sa loob ng kotse, walang imik si Eliana. Iniisip kung hindi ba niya pagsisisihan ang muli niyang pagsama kay Jimmy. Habang si Jimbo, masayang nakikipag-usap sa kanila ng ama nito na sinasagot niya lang ng ngiti at tango. Oo, masaya siyang kasama ang kanyang anak. Pero naroon pa din ang pagdududa kay Jimmy. Hanggang sa huminto ang kotse ni Jimmy sa harap ng mataas na gate. Bumaba si Jimbo at binuksan ito ang gate na para bang sanay sa bahay na iyon. Pagkatapos, sumenyas pa sa ama na pumasok sa loob. Nagsalute pa ang bata na ikinatawa ni Jimmy. Sa bungad, makikita ang maliit na basketball court na sa tingin niya 5 dipa lang ang lawak. Kasunod ay garahe. Sa kabilang bahagi, may pathway patungo sa likod. Sa tapat naman ng garahe, may portable swing. May maliit na kubot makikita ang loob na may isang katre. Pagbaba ng kotse, bubungad ng maliit na veranda. May rattan chair sa gilid ng maliit na mesa. Naisip niyang bahay iyon ng amo ni Jimmy, kaya napalingon siya sa lalaki. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya kay Jimmy na ikinakunot ng noo nito. Dahil dito tayo titira, Eliana. Dito tayo magsisimulang muli. Seryosong tugon nito. Nailing naman siya. Kaninong bahay to? Binuksan na nito noon ng pinto. Bumungad sa kanyang paningin ang larawan nilang tatlo ni Jimbo noong baby pa ito at nag-init ang kanyang mga mata. Ito yung time na masaya pa sila ni Jimmy, puno ng pangarap. Sa daddy ko ang bahay na to, pero pinamana niya sa akin. Mahina siyang natawa sa tugon ni Jimmy. Si Jimbo ay tumuloy na sa loob at iniwan sila sa sala na nag-uusap. Tsaka na natin pag-usapan ni Liana. Pumasok ka na muna. Binuhat nito ang bag nila ni Jimbo at ipinasok nito sa loob ng kwarto. Ang isang bag ay si Jimbo nang nagpasok sa loob ng kwarto. Mahabang istorya, Eliana. Pero ama ko si Sir Miguelito. Dating katulong si inay sa kanila at pinagsamantalahan ito ng aking ama. Pagkatapos noon, hindi na nagpakita pa si inay kay Sir Miguelito at hindi na rin nag-asawa pa ang ama ko. Pero si inay, nagpakasal sa iba. Wala siyang sinabi sa akin tungkol sa nakaraan niya. Hanggang isang araw, nagkita kami ni Sir Miguelito. Niligtas ko siya sa masamang tao. Dahil dito, nabunyag ang isang sekreto nang isama ko siya sa amin at magkita sila ni inay. Mahabang paliwanag sa kanya ni Jimmy pagpasok nila sa kwarto. Nanatili siyang tahimik na hindi makapaniwala sa narinig. Kung ganun mayaman si Jimmy? Hindi pera ni Jimmy ang rason kung bakit pumayag si Eliana na magsama ulit sila ni Jimmy sa iisang bubong, kundi para masaksihan kung tunay ngang nagbago na si Jimmy. Siyempre, 5 taon siya sa Macau at wala silang komunikasyon. Malay ba niya kung may kinakalantari itong iba? Sa totoo lang kasi, nawala ng husto ang tiwala niya kay Jimmy. Hindi siya nito masisisi dahil ito mismo ang sumira noon. Sa kabila nito, hinayaan siya ni Jimmy sa kanyang gustong gawin. Nagtrabaho siya dahil iyon ang hinahanap ng katawan niya. Inip na inip kasi siya sa malaking bahay ni Jimmy. At ewan ba kung bakit hindi talaga siya masaya. Kahit sa totoo lang, pwedeng nakahilata na lang siya maghapon dahil tagapagmana si Jimmy ng lahat ng kayamanan ni Miguelito. Napagtanto niya na hindi salapi ang makakapagpasaya sa kanya. Hi Eliana, ihatid na kita. Isang hapon habang pauwi ay sabi sa kanya ni Rex, workmate niya sa pinapasukang hotel.
Bilang may experience na sa pagiging chambermaid, ay ito din ang kanyang inaplayan dito sa Pinas. Mababa nga lang ang sweldo, pero okay na rin kaysa bumalik siya sa ibang bansa. Agad siyang natanggap at halos 2 buwan na siyang pumapasok. Malapit lang iyon sa pinapasukang opisina ni Jimmy, kaya nasusundo siya ng asawa sa hapon. Si Jimbo naman may sariling sasakyan at driver na sumusundo dito sa school, kaya hindi niya na inaalala pa iyon. Salamat na lang Rex, pero susunduin ako ni Jimmy. Sumama ka na Eliana, hindi naman siguro magagalit yung manliligaw mo. Sabi naman ni Ana, isa sa kanyang katrabaho, na sinigundahan naman ni Isabel. Wala kasing alam ang mga ito na siya ay kasal na. Sa pamimilit ng mga katrabaho, sumama si Eliana. Wala naman silang ginawa kundi ang mag-food trip. Nag-text na lamang siya kay Jimmy na wag nang sunduin at uuwi na lamang siyang mag-isa kung kailan niya gusto. Masayang kasama ang mga naging kaibigan. Naramdaman niyang naging malaya ulit siya. Sa madalas nilang pagsasama ni Rex sa labas, tila ba unti-unting nahuhulog ang loob niya. Totoo ngang nawala ang amor niya kay Jimmy dahil hindi niya akalaing magkakaroon siya ng tiwala sa iba. Hinahanap-hanap niya ang lalaki na kahit sa bahay, nag-uusap silang dalawa through chat. Hindi niya ito naramdaman noong nasa Macau siya, kahit na sobra siyang nangungulila sa anak niya. At pakiramdam niya ngayon, nagtataksil siya kay Jimmy. Gabi na, nag-overtime ka ba? Nagulat siya nang kusang bumukas ang pinto pagdating sa bahay isang gabi. 10:00 na siya inihatid ni Rex at galing sila sa bahay nito. Nagkwentuhan at kumain, mga bagay na hindi nila nagagawa ni Jimmy. Noon kasi, masaya silang dalawa na nagagawa ang bagay na iyon. Pero dahil niloko siya ng asawa, kaya nawalan na rin siya ng amor dito. Jimmy, hindi mo na ako kailangan pang hintayin para pagbuksan ng pinto. Anya at ito'y tinalikuran. May nililihim ka ba sa akin, Eliana? Nahimigan niya ang nagdududang tono ni Jimmy. Nahinto siya sa paglalakad at nilingon ito. Kung mayroon man, wag mo nang alamin. Sabi niya na pumasok sa kanilang kwarto. Kumuha siya ng malinis na towel at nagbanyo upang maglinis ng katawan. Nakatapis lamang siya nang lumabas ng banyo at nagulat siya pagkakita kay Jimmy na parang inaabangan ng paglabas niya. Eliana, miss na kita. Marahang usal nito at nilapitan siya upang yakapin, pero agad siyang nagpumiglas. Nang makawala, malakas niya itong sinampal. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo sa akin, Jimmy. Dahil hanggang ngayon, pinandidirihan pa rin kita. Sapo nito ang pisngit na sasaktang tumingin sa kanya. Eliana, hanggang kailan ko ba pagdudusahan ng minsan kong ginawa sa'yo? Bakit hirap na hirap kang patawarin ako? Sa loob ng 5 taon, umasa ako magiging maayos tayo pagbalik mo pero wala. Pwes, pagdusahan mo habang buhay ang ginawa mo sa akin, Jimmy. Dahil kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong panluloko. Kinamumuhian pa rin kita. Sigaw niya na dinuro ito habang nanlilisik ang mga mata. Mapait na napatango si Jimmy. Nakita niyang may luha sa mga mata nito. Sabihin mo nga sa akin, Eliana. May mahal ka na bang iba kaya hirap kang patawarin ako? May nagpapasaya na ba sa'yo? Si Rex ba? Tanong nitong ilang beses na palunok at may bahid ng kirot sa boses. Hindi na siya nagtaka kung paano nito nalaman. Baka nakita nitong magkasama sila ni Rex at nagtanong-tanong ito sa mga katrabaho niya. Pero hindi siya sumagot kay Jimmy. Mag-asawa pa rin tayo, Eliana. Huwag mo sanang kalilimutan yan. Kumuha siya ng damit at nagbihis. Tsaka siya lumabas ng kwarto na hindi ito pinakinggan. Kay Jimbo siya tatabi sa pagtulog. At least, alam na ni Jimmy kung anong meron sa kanila ni Rex, kaya sakali ito na ang kusang bumitaw sa kanya. Dahil ni anino ni Jimmy, ayaw niya nang makita. Kinabukasan, nakapagluto na ng almusal si Jimmy paglabas niya ng silid ni Jimbo. Actually, nakahain na nga, ipinagtimpla pa siya ng kape. Paalis na nga sana siya at bihis na. Eliana, sorry sa ginawa ko kagabi at sa mga sinabi ko. Totoong na-miss lang kita. Narealize ko na kasalanan ko ang lahat kaya nangyari ito sa atin. Pasensya ka na, hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Basag nito sa kanilang katahimikan. Huwag mo nang uuliting hawakan ako, magkakasundo tayo.
or kung ayaw mong umalis kami dito ng anak ko. Nagbabanta ang boses niya bago sinaid ang kape niya at iniwan si Jimmy sa kusina. Kinuha niya lang ang gamit sa kwarto at paalis na siya nang habulin ni Jimmy. Eliana, ihahatid na kita. Hindi ito nilingon man lang ni Eliana, kundi tuluyang lumabas na ng bahay at nagtaksi. Mas excited siyang pumasok sa trabaho para makita si Rex. Lumipas pa ang 4 na buwan at patuloy na nanunuyo si Jimmy kay Eliana. Pero ang babae naman, mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa asawa. Gustong-gusto na niyang makipaghiwalay kay Jimmy. Kaso, si Jimbo ang inaalala niya. Alam niyang masasaktan ito. Wala siyang naririnig kay Jimmy kahit nakikita nitong hinahatid siya ng manliligaw. Yes, manliligaw pa rin niya hanggang ngayon si Rex. Totoo ba tong naririnig ko ha anak? Na may kinalolokohan kang lalaki? Abat nasisiraan ka na ba ng bait? Matinong asawa si Jimmy. Ano pa bang hahanapin mo sa kanya? Isang araw, nagulat siya sa sinabi ng kanyang ina nang dalawin niya ang mga ito. May dala siyang grocery bag para sa magulang. At dahil may pasok ang anak, solo siyang dumalaw sa mga ito. Ang ipinagtataka niya kung paano nito nalaman ng tungkol kay Rex. At ano daw? Kinalolokohan? Oo nga't nagkukwentuhan sila at may kung anong damdamin siya kay Rex. Pero hindi iyon katulad ng sinasabi ng kanyang ina. Naisip niyang baka si Jimmy ang nagsumbong tungkol dito. Inay, kaibigan lang po kami ni Rex. Katrabaho, kausap. Basta mga ganun. Diyan nagsisimula ang lahat ng issue, Eliana. Kaya iwasan mo kung sino man ang lalaking to. Dahil matino ang pamilya mo. Isipin mo ang magiging damdamin ni Jimbo kapag nasira ang pamilya mo. Sa unang pagkakataon, narinig niyang nagalit ang kanyang ina. Pero ipinaliwanag naman niyang walang namamagitan sa kanila ng lalaki. Sinabi pa nitong huminto na lamang siya sa kanyang trabaho kung ayaw nitong masira ang kanyang pamilya. Pag-uwi niya ng bahay, kinumpronta niya ang asawa tungkol dito. Nagulat pa nga si Jimmy nang sabihin niyang baka ito ang nagsumbong sa kanyang ina. Oo, baka sakaling makinig ka sa kanya. Bali walang saad nito na tinalikuran siya at nagtungo sa komedor tsaka kumuha ng tubig sa ref. At anong karapatan mong sabihin sa kanya? Masama na bang makipagkaibigan, Jimmy? Bawal na ba ako maging masaya? Galit niyang bulyaw rito. Kung may pinoprotektahan kang pamilya, hindi ka dapat sumasama sa kahit na sinong lalaki, Eliana. Tandaan mong pilit ako nagbago para mabuo tong pamilya natin. Huwag mo sanang sayangin ang ilang taong yun dahil oras na mapagod ako, baka tuluyan na lang kitang palayain. Nasasaktang sabi ni Jimmy. Pwes, gawin mo, Jimmy. Dahil hindi ko alam kung pagkatapos ng ginawa mo sa akin nun, kaya ko pa bang bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Maghiwalay na lang tayo kung sa tingin mo yun na makabubuti para sa atin. Baka sakaling makalimutan ko yung panluloko mo sa akin. Natitigilan nitong walang nasabi sa kanya na nanatili sa kinatatayuan nito. Matagal silang nagkatitigan bago parehong napatingin sa may pintuan ng komedor. Naroon si Jimbo at walang imik na nakatitig sa kanila pareho. Halos kumawala ang natural na kulay sa kanyang muka. Pagkakitang tulala ito, halatang kanina pa ito naroon at narinig ang pinag-uusapan nilang dalawa. Jimbo anak, patakbo niyang nilapitan ng anak upang ito'y hawakan. Pero mabilis itong tumakbo palayo at tinungo ang kwarto. Sinundan niya ito nang marinig ang malakas na pagsara ng pintuan. Kinalampag niya ang pinto habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Pati si Jimmy ay kumatok rin. Jimbo anak, mag-usap tayo, sabi ni Jimmy. Umiiyak na siya habang tinatawag ang pangalan ng anak. Pero hindi nito binuksan ng pintuan. Kasalanan mo to, Jimmy. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Sa kwarto nilang dalawa iyon sinabi kay Jimmy. Puno ng pag-aalala ang boses niya at takot para sa maaaring gawin o magiging damdamin ng kanilang anak. Okay, kasalanan ko ng lahat, Eliana. Pero dahil apektado na ang anak natin, pwede bang maging okay na tayong dalawa kahit alang-alang na lang kay Jimbo? Kaya nga tayo nandito para sa anak natin. May halong pakiusap ang boses nito. Marahan siyang nilapitan at pinahid ang kanyang mga luha dahil kanina pa siya umiiyak. Jimmy, anong gagawin natin? Ayaw kong sumama ang loob ni Jimbo sa ating dalawa. Problemado at hilamang kanyang mga mata sa luha. Napayakap na siya sa kanyang asawa.
Kailangan nating ibalik ang dati. Patawarin mo lang ako, Eliana. Magiging okay na ang lahat. Ako nang bahala kay Jimbo. Unti-unti siya nitong pinakalma hanggang sa tuluyang huminto ang kanyang pag-iyak. Pinapatawad na kita, Jimmy. Para sa anak natin. Kausapin mo siya, please. Ngumiti ito bago nagpasalamat. Kinatok nilang muli si Jimbo, subalit walang tugon hanggang sa napagpasyahan nilang hayaan na muna. Dahil dito, malungkot siyang pumasok kinabukasan sa trabaho at nag-aalala para kay Jimbo na hindi nga siya nakatulog halos kagabi. Kailan mo ba ako sasagutin, Eliana? Naiinip na kasi ako. Kinagabihan paglabas nila sa trabaho habang naglalakad patungo sa sasakyan ni Rex ay tanong nito sa kanya. Ilang buwan na nga naman itong nanliligaw sa kanya. Hindi siya tumugon. Masaya siyang nandyan si Rex, nakakausap, naaaliw siya sa mga jokes nito, napapatawa siya nito. Kapag magkasama sila, nakakalimutan niya ang ginawa noon ni Jimmy. Nararamdaman niyang masaya siya. Kampante siyang ganito umikot ang mga araw nila ni Rex. Pero na-realize niya na kaibigan lang pala ang kailangan niya sa lalaki, hindi karelasyon. Lalo na ngayong may problema siya kay Jimbo. Rex, masaya naman tayo ng ganito lang, di ba? Na magkaibigan. Napailing ito bago huminto sa paglalakad at seryoso siyang tinitigan. Alam mo kung anong intensyon ko sa iyo, Eliana. Hindi lang dahil gusto ko ng kaibigan o kausap. Ang gusto ko yung babaeng makakasama ko habang buhay. Yung bibigyan ako ng isang anak na bubuo sa pagmamahalan namin. Yung handa akong pakasalan at pagtiyagaan ng mga walang kwenta kong kwento. Ganoon ang gusto kong babae. At kung hindi ka handa, naiintindihan ko naman kung ayaw mo. Dahil mas may nakahihigit sa akin. Malungkot nitong Saad. Sakto kasi iyong huminto ang sasakyan ni Jimmy sa harapan nilang dalawa ni Rex. Napasunod siya sa tinitingnan nito. Pababa na si Jimmy sa kotse nito at palapit sa kanila. Nakadama siya ng kaba pagkakita sa nagsiselos nitong mga mata. Nag-alala siyang baka saktan nito si Rex, pero hindi naman pala. Bagkus ay niyakap siya at siniil ng halik sa labi mismo sa harapan ni Rex. Naparalisa si Eliana sa ginawa ni Jimmy. Ni hindi niya namalayang wala na si Rex sa kanilang kinatatayuan at kasalukuyang papalayo na ang sasakyan nito. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang hinagka ni Jimmy. Pero alam niya sa kanyang sarili na nagustuhan niya yun. Bakit mo ginawa yun? Galit niyang tanong nang marating nila ang loob ng sasakyan. Bakit hindi, asawa kita? May karapatan akong gawin sa'yo lahat ng gustuhin ko. Isa pa nga pala nakausap ko na si Jimbo. Sandali siyang natigilan pagkarinig sa pangalan ng anak niya. Pumasok ba siya sa school? Tanong niya na hindi nagalit ang boses. Narinig niya lang ang pangalan ng anak, lumalambot na kaagad ang kanyang puso. Sinabi ko ang problema nating dalawa para malinaw sa kanya. At nangako ko na mag-aayos tayo. Kaya sinabi kong magre-resign ka sa trabaho. Magbabakasyon muna tayo para mawala ang tampo niya sa atin. Aangal pa sana siya pero kinintala na naman siya ng halik sa labi nito. Nakakadalawa ka na, Jimmy. Pinayagan na ba kita? Namiss kita, Eliana. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon na binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko na to sasayangin. Pangako gagawin ko lahat. Yung tipong hindi ka maghahanap pa ng iba. I love you, Eliana. Ang totoo, nabigla lang siya kagabi at ang pangalawang pagkakataon na ibinigay niya para kay Jimmy ay alang-alang sa kanilang anak na si Jimbo. Napabuntong hininga na lamang siya. Kung ito lang ang tanging paraan para maging okay si Jimbo, ay sige na lamang. Sa kagustuhan ni Eliana na maging maayos silang lahat ni Jimbo, pumayag siyang mag-resign sa kanyang trabaho. Sa araw na yon ay ang alis nila para magbakasyon kasama ang buong pamilya. Ang kanyang mga magulang at ang dad ni Jimmy hindi pa niya nakikilala. Although sinasabi ng asawa na gusto siya nitong makita. Pero dahil hindi pa sila okay ni Jimmy noon, parang wala siyang interes na ito ay makilala. Isang linggo silang mawawala at kinausap na ni Jimmy ang teacher ng kanilang anak. Simula kasi nang mag-away silang mag-asawa na nahuli ni Jimbo, hindi na talaga ito pumasok. Sabi pa nga'y wala itong gana. Palaging nagkukulong sa kwarto at nagmumukmuk. Dumating ang araw na sinisisi siya ng kanyang ina dahil kasalanan naman talaga niya. Naging matigas kasi siya. Pero dahil na rin naman iyon kay Jimmy. Kung tutuusin, wala siyang ginagawang masama. Kaso, lumabas na nasa kanya ang problema. Pero lahat ng iyon kinalimutan niya.
Walang ibang mahalaga sa kanya ngayon kundi ang kanyang pamilya. Lolo! Excited si Jimbo na sinalubong si Don Miguelito. Dumiretso na sila sa airport paggagaling sa bahay at ang usapan dito magkikita-kita. Naroon na rin ang kanyang magulang na malapad ang ngiti pagkakita sa kanila. Matapos mag-bless ni Jimbo sa abuelo, nilapitan naman nito ang dalawa pang matanda. Makikitang masaya ang nakabalatay sa ngiti sa labi ng kanyang gwapong anak. Sa airplane, mas pinili nitong tumabi sa lolo nitong si Miguelito. Mahal na mahal kasi ito ng abuelo. Kaya pala noong nasa Macau siya, lahat ibinibigay ng matanda sa kanyang anak dahil apo pala nito yun. Sa isang private resort ang kanilang destinasyon ngayon. Nauulinigan niya ang mahinang usapan ng Don at ni Jimbo na kung minsan tumatawa ang kanyang anak. Dahil dito, napapatingin siya sa asawang nasa kanyang tabi. Nang marating nila ang destinasyon, walang kapaguran itong inaya ang dalawang abuelo na maglunoy sa tubig. Sakto at palubog na ang araw, kaya pumayag ang mga ito at sumama na rin si Jimmy, kaya naghabulan na ang apat na lalaki. Naiwan sila sa cottage ng kanyang ina na natatawa. Okay na ba kayo ni Jimbo anak? Tanong nito sa kanya. Katuwang niya itong nag-ayos ng mga dala nilang gamit. Mas pinili nilang kumuha ng cottage malapit sa dagat kaysa mag-check-in sa hotel. Dito kung saan mas ramdam nila ang masarap na simoy ng hangin mula sa dalampasigan. Katunayan, natatanaw nila sa di kalayuan ng apat na naghahabulan. Hindi pa inay, pero alam kong magiging okay din kami. Sana makatulong itong bakasyon. Ang mahalaga natuto ka. Aba, hindi madali para sa anak kang magulong pamilya. Nakita mo naman kami ng ama mo. Tumanda kami ng ganito na hindi naghihiwalay sa kabila ng hirap na pinagdaanan namin. Dahil sa inyo ng ate mo, nagpakatatag kami. Walang sumuko sa amin kaya dapat ganoon din kayo ni Jimmy. Napatango siya sa sinabi ng kanyang ina. Sa bawat pagkakamaling pinagdaanan nilang dalawa ni Jimmy, ay may natututunan siyang isang mahalagang bagay. Pamilya. Oo, pareho silang nagkamali ni Jimmy. Pero nanatiling sentro si Jimbo sa kanilang priority. Yung handa nilang iset aside lahat ng kahit na ano pang damdamin para sa anak. Yung kaligayahan niyang inakala na makakamtan kay Rex, nakalimutan niya. Maging ang masakit na ginawa noon ni Jimmy, alang-alang kay Jimbo. Habang nag-uusap sila ng kanyang ina, naghanda na rin sila para sa hapunan. Mag-aagaw dilim na nang bumalik ang apat para magbanlaw. Si Jimbo lamang ang nagbihis. Ang tatlong lalaki, gumawa ng bonfire. Nag-ihaw ng isda at sa labas na ng cottage sila kumain ng sabay at masaya. Pagkatapos ng hapunan, naglabas si Dad ng mamahaling wine. Uminom ang kanyang ina kaya nakishot na rin siya. 2 shots lang nang pumasok siya sa loob ng cottage para hanapin ang anak. Nasa loob ito at may hawak na gadget. Anak? Usal niya na umupo sa tabi ng kanyang anak. Tinignan siya ni Jimbo nang walang kurap. Nagtatanong ang mga mata nito. Galit ka pa ba kay mama? Tanong niya at hinaplos ang malambot nitong buhok. Hindi pa man ay naiiyak na siya. Nag-aalala na iwasan siya nito katulad noong una. Kumibot ang labi ni Jimbo pero walang nanula sa bibig ng anak. Hinawakan niya ang pisngi nito at iniharap sa kanya. Kung galit ka kay mama, sabihin mo sa akin. Sumbatan mo ko. Hindi lahat ng magulang ay tama. Minsan, may mga pagkakamali din kami anak. Kaya walang masama kung sasabihin mo yun kay mama. Yung nararamdaman mo, okay? Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nagdarasal na sana, hindi kasing tigas ng puso niya ang puso ng anak. Mama, may itatanong lang po ako sa inyo. Sagutin niyo po ng maayos. Ako ba ang dahilan kaya kayo nagbalikan ni Papa? Kung hindi ba po dahil sa akin, maghihiwalay na po ba dapat kayo? Sabihin niyo po sana sa akin ng totoo. Napalunok siya at ilang segundong nakatitig lang sa namimilog na mga mata ni Jimbo. Hindi niya alam ang sasabihin dahil kung hindi kay Jimbo, baka nga wala na sila ni Jimmy. Kung ganoon, ako nga po. Nang hindi siya tumugon, tumayo ito sa kinaupuan at handa na sana siyang iwan pero niyakap niya ito bigla. Anak, sorry. Oo, aaminin kong masama ang loob ko sa papa mo. Hindi mo ko maiintindihan kung sasabihin ko sa iyo ang dahilan.
Pero sana huwag ka namang magalit sa akin. Ikaw lang ang kaligayahan ko, anak. Pero mahal ko ang papa mo. Hindi kami aabot ng ganito kung hindi. Patawarin mo ko, anak. Umiiyak niyang saad na mas mahigpit itong niyakap. Naramdaman na lang niya na gumanti ang anak ng yakap kaya mas lalo siyang napahagulgol. Nangako si Eliana sa kanyang anak na kahit anong mangyari, hindi na mauulit pa ang kalokohang nagawa niya. Dahil tsak, tatatak sa isip ni Jimbo ang mga pangyayaring yun. Ayaw niyang magrebelde ito at mapariwara. Nakita niyang nakasmile si Jimmy habang papalapit sa kanila ni Jimbo na magkayakap. Sali naman ako dyan. Sabi nitong hindi pa man nakakalapit, bukas na ang mga bisig. Niyakap silang dalawa nito't hinagkan pa ang kanilang anak. Tsaka pagkatapos, hinagkan din siya ng kanyang asawa. Sa gabing yun, tabi-tabi din silang tatlong matulog at gitna si Jimbo. Nasa labas pa noon ang kanyang ama at biyanan. Ang kanyang ina naman, nakatulog na lang din sa papag. Sila naman ang nasa loob ng silid. Kinabukasan, ginugol nilang tatlo ang buong maghapon na magkakasama. Si Jimbo lamang ang umayaw ng makaramdam ng pagod. Pero silang mag-asawa, tila nasabik sa isa't isa. Nag-rent si Jimmy ng bangka para makatawid patungong kabilang isla. Hindi na sumama si Jimbo dahil napagod ito kanina sa surfing at jet ski. Sabi ni Jimmy, eto yung pagkakataon na makapagsusolo silang dalawa at makakapag-usap ng maayos pagkatapos ng nangyari sa kanilang pagitan. Malayo pa ba, Jimmy? Nag-aalalang tanong habang nagsasagwa nito. Tahimik ang dagat, maging ang paligid. Tanging pagaspas ng hangin ang kanilang maririnig. Bakit? Takot ka bang gabihin dito sa gitna ng dagat? Kasama mo naman ako. Pilyong saad ni Jimmy. Nahulaan niyang laman ng utak nito. Kulay green. Hindi ako natatakot. Nag-aalala lang na baka hindi tayo makabalik bago kumalat ang dilim. Maliwanag naman ang buwan kung sakaling gabihin tayo. Tsaka Eliana, kaya kita dinala rito para makapag-usap tayo. Walang istorbo. Pwede nating gawin lahat ng gustuhin ko. Sinundan nito iyon ng nakakalokong tawa. Napatitig siya sa asawa dahil ngayon niya lang ulit ito narinig tumawa ng ganoon kalakas. Binasag ng masarap nitong tawa ang katahimikan ng paligid. Napahinto naman ito sa pagsagwan nang maramdamang titig na titig siya sa asawa. Sinalubong nito ang kanyang titig at sumeryoso. Jimmy, maraming salamat dahil hindi ka napagod na suyuin ako. Maliban doon, itinama mo lahat ng mga pagkakamali ko. Nagbago ka para sa akin. Ngayon ko lang napagtanto na sobrang mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Tuluyang itinigil ni Jimmy ang pagsagwan na lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Yakap na naghatid sa kanya ng init at pagmamahal na walang pangamba. Nang hagkan siya ng asawa sa labi, walang pag-aalinlangang tumugon si Eliana. Sa tagong lugar na iyon nila muling naipadama ang nanumbalik na pag-iibigan nila sa isa't isa. Saksi ang kalangitan sa kanilang dalawa sa mga sandaling yun. Gabi na nang sila'y bumalik sa kanilang cottage na kapwa masaya. Magkahawak kamay at nagpapalitan ng matamis ng ngiti. Saktong kumakain na ang mga naiwan sa islang iyon ng hapunan. Oh, akala namin sa kabilang isla kayo matutulog. Nakapag-usap na ba kayo ng maayos para sa kapatid nitong si Jimbo? Tudyo ng kanyang ama. Oo itay, naproseso na po. Tugon ni Jimmy na ikinahalakhak ng dalawang matanda. Si Jimbo'y tubang-tuwa nang marinig ang tungkol sa kapatid nito. Mabuti kung ganon. Halik kayong dalawa't para makakain at makapagpahinga. Natsak, pagod kayong dalawa. Habang kumakain, naging tampulan sila ng tukso. Sa nakikita niya kay Jimmy, aliw na aliw naman ito. Pagkatapos kumain, sabay-sabay na silang nagpahinga. Paggising niya kinabukasan, masarap pa rin ang tulog ng kanyang anak na si Jimbo. Dumiretso siya ng banyo bitbitang sabon, malinis na towel at damit na pagbibihisan matapos maligo. Wala naman siyang balak mag-swimming sa araw na yon, kaya sa banyo na lang siya naligo. Gugugulin na lang niyang maghapon sa paglilibot sa magagandang lugar at pagkuha ng magandang view. Gising na rin ang kanyang ina paglabas niya ng banyo. Ang ama at ang kanyang biyanan nasa gilid ng dalampasigan kasama si Jimmy at nagja-jogging ang tatlo. Tanaw niya iyon nang lumabas ng cottage.
Minabuting tulungan na lang niya ang ina sa paghahanda ng kanilang almusal. Bago bumalik ng Maynila, hindi lang relasyon nila ng kanyang anak ang naging maayos, kundi pati relasyon nilang mag-asawa. Maliban doon, lubusan niyang nakilala ang butihing ama ni Jimmy. Nailahad pa nito sa kanila ang wagas nitong pag-ibig sa ina ni Jimmy at mananatiling tanging ito ang pakamamahalin ng Don hanggang sa ito ay mawala sa mundong ibabaw. Hindi na ito nag-iisa ngayon dahil sila na ang pamilya nito. Back to school na rin si Jimbo pagbalik nila galing bakasyon. Siya naman, naiiwan sa bahay, inaasikaso ang anak at asawa. Kapag naiinip sa malaking bahay, dinadalaw na lamang niya ang kanyang ina. Muli siyang pinakasalan ni Jimmy na ginanap sa malawak na mansyon ng ama nito. Kung noong simpleng kasal lang dahil wala silang budget, ngayon ay bumawi ang asawa. Muli silang nagsumpaan na masigit pang patatatagin ang kanilang pagmamahalan na walang sino man ang kayang magbuwag sa kanilang dalawa kundi tanging kamatayan. At bago magpalit ng taon, muling nagsilang si Eliana ng baby girl na mas lalong nagpatatag sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon ay mas masayang lalo ang kanyang magulang na nabigyan ng panibagong apo. Sinubok man ng kanilang pagmamahala ni Jimmy, nanatili pa rin silang matatag at hindi nagpadaig. Tunay na sila ang itinakda ng Diyos dahil walang sino man ang nakasira ng kanilang relasyon, lalo na ngayong may panibagong anghel sa kanilang pamilya.